off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government. Hindi talaga lalapit yun. Sino makikipag-usap? Ikaw. Of course! To discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng ICC kaugnay ng interim release ni Digong. Ang Malacanang naman, binigyan ng proteksyon ang mga testigo sa ICC. Yan ang kailangang gawin, mga kababayan ko. Bigyan ng proteksyon yung mga tao na tetestigo laban dito kay Rudy. Yes, mga kapatid, kailangan yun. Mga kababayan ko. Ako hindi ako kasi there's a possible na manganib ang mga buhay ng mga tao na yan eh. Manganib ang kanilang kaligtasan dito sa bansa, mga kababayan ko, lalo na ngayon. Lalo na ngayon, mga kababayan ko, na umihigpit ang laban nila. Kasi talagang hanggat may testigo, hanggat may nagsasalita, tuloy-tuloy ang kaso, mga kababayan ko. Well, for me, mga kababayan ko, I'm very happy to the President. Protektahan niyo po yung dapat protektahan, ibigay yung batas na narapat na batas at proteksyon na sa mga taong tumitestigo laban dyan kay Duterte. May basbas daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. But according to the news, wala pa pong alam si President Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Regarding dyan na wala pong nagsasabing literal na may basbas. But also I'm sure, mga kababayan ko, gawain ng PNP yan, mga kababayan ko, bigyan ng proteksyon yung mga taong involved dito sa kaso na to. Mga kababayan ko, mga testigo. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims. Correct. And the witnesses of the victims. Tama yan. Kasi nasa Constitution naman yan, mga kababayan ko. Mga kapatid, meron tayong batas na gano'n na nagpoprotekta sa mga tumitestigo laban sa mga nakaakusado. Mga kababayan, hayaan na natin na gumulong ang batas doon sa Netherlands. Malala na ang naging damage nito for the Filipino. And I think, mga kababayan ko, Duterte deserves, mga kababayan ko, na manatili sa The Hague. Sana, mga kababayan ko, wag na pong palabasin. Nang sa ganun, mga kababayan, mas mabilis ang paghilom ng sugat ng kahapon sa mga taong nadamay sa nangyaring extrajudicial killing. Mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe for more videos, mga kapatid.